Patay ang 4 na pasahero matapos magkasalpukan ng isang van at pick-up sa bahagi ng National Highway sa Lagindingan, Misamis Oriental. Batay sa investigasyon, nawalan ng kontrol ang driver ng van sa pababa at pakurbang bahagi ng kalsada at nabangga ang pick-up. Isinugod ang mga biktima sa iba't ibang ospital, ngunit 4 sa kanila ang binawian ng buhay. 13 naman ang sugatan. Inihahanda na ng pulisya ang reklamong isasampa laban sa driver ng van. Wala siyang pahayag. Kidlat in Action ang isa sa maraming aabangan sa upcoming Kapuso serye na mga batang riles. Behind the scene pa lang ng taping, action-packed na agad ang eksena ng karakter ni Miguel Tan Felix na si Kidlat. Karipas ang takbo niya sa loob ng tren with matching fight scene pa. Kasama niyang bibida sa serye sina Antonio Vinzon as Dagul, Rahil Birria as Sig, Bruce Roland as Matos at si Kokoy De Santos bilang Kulot. Mapapanood na ang mga batang riles sa January 2025. Kasama yan sa mga dekalibreng ihahatid ng GMA Network bilang bahagi ng 75th year anniversary. Sa Sabado na ang Parade of Stars ng Metro Manila Film Festival 2024. Alas 2 ng hapon magsisimula ang parada sa Maynila. Tampok dyan ang mga dinisenyong floats ng 10 pelikulang kalahok sa MMFF. Ang ruta niyan magsisimula sa Kartilya ng Katipunan sa Natividad Lopez Street hanggang sa Manila Central Post Office. Dadaan din ang Parade of Stars sa ilang pangunahing kalsada sa Maynila, gaya sa Recto at Taft Avenue. Kasama sa mga pelikulang mapapanood ngayong taon sa MMFF, ang GMA Pictures at GMA Public Affairs entry na Green Bones. Pinapayuhan naman ng mga motorista na umiwas sa mga nasabing kalsada o maghanap ng alternatibong ruta. Nag-inspeksyon ang mga otoridad sa mga tindahan ng paputok sa Bukawi, Bulacan. At may ulat on the spot si June Veneracion. June? Connie, nagsagawa ng inspeksyon ng PNP, Provincial Government ng Bulacan, at iba pang ahensya ng pamahalaan sa ilang tindahan ng paputok dito sa Bukawi. Ito ay para matiyak ang kaligtasan ng lahat, lalo ngayong tumataas daw ang bentahan. Sabi ng mga manufacturers at retailers, napansin nila na mataas ang benta ng paputok at pailaw pagpasok ng Disyembre. 20% raw na mas mataas ito kumpara noong mga nakaraang taon. Ito ay sa kabila raw ng mga hamon sa industriya ng paputok tulad ng online selling at pagdagsa ng mga smuggled na produkto. Tiniyak naman ni PNP Chief Romel Francisco Marbil na isa sa kanilang mga tinututukan ang online na bentahan ng paputok na mahigpit daw na ipinagbabawal. Ito ay para na rin daw maprotektahan ang industriya ng paputok. Dahil naman sa magdami ng smuggled na paputok, napilitan daw na magbaba ng 30% ang mga local manufacturers para makasabay daw sa mas mura na bentahan ng mga illegal na kompetisyon. May mga bago namang binabantayan na illegal na paputok ang mga otoridad. Kabilang dito yung mga naglalakihang Goodbye Chismosa, mga paputok na kinuha ang pangalan sa mga nagdaang malalakas na bagyo gaya ng Christine, Karina at Pepito. Payo ng Department of Trade and Industry sa mga mamimili, tangkilikin lang ang mga legal. Kabilang daw sa mga dapat hanapin para masiguro ang kalidad ay ang Philippine Standard Mark na nakadikit sa mga produkto. Yan ang latest mula rito sa Bukawi, Bulacan. Balik sa Connie. Maraming salamat, June Veneracion.